Happy Monday mga ka-journers, mga kapwa ko Pasigueño. Ngayon po ay nandito tayo ngayon sa temporary Pasig City Hall at flag raising ceremony. Live naman PIO sir. Live naman ang PIO. Alam na kung saan nakakalit niya. Oh, nandito na po si Vice Mayor Dudut Jaworski. Pinapaalam po ang pagdating ng ating punong lungsod, kagalang-galang Mayor Vico Soto at ang mga bumubuo ng 12 sangguniang panglungsod sa pangunguna ng ating Vice Mayor Dudut Jaworski Jr. Sa bumubuo ng sangguniang panglungsod, sa mga pinuno ng iba't ibang tanggapan, sa mga kapwa ko kawani at sa lahat ng naririto ngayong umaga, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Bilang panimula ng ating maikling palatuntunan, atin pong ituon ang ating sarili sa dakilang lumikha para sa pag-aalay na pamumunuan ni Traffic Aid 1 Feline Ray A. Cabanducos. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa bagong umaga na ito. Kami po ay narito at makapagsisilbi po muli sa aming mahal na lungsod. Maraming salamat po sa lakas ng pangangatawan na ipinagkakalugod po sa bawat isa. Nawa ay gantimpalaan niyo po kami ng puspos ng biyaya at ingatan niyo po kaming lahat, lalong-lalo na po ang namumuno sa aming lungsod. Ay galang-galang at sa aming mayor, maging sa buong sangguniang panglungsod. Ang lahat ng ito ay taus-puso po namin ipinapanalangin sa inyong malalal pangalan sa mga wika magsalita. Amen. Maraming salamat, Traffic Aid 1 Feline Ray Cabanducos. Hinihiling po namin na umarap po tayo sa watawat ng Pilipinas. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa kaliwang dibdib at awitin natin ang buong dangal, ang lupang hinirang sa saliw ng musika ng Pasig City. Umarap po tayo sa bandila ng lungsod ng Pasig. Para po sa panunumpa ng Likod Bayan, ito naman po ay pangungunahan sa atin ni Traffic Aid 1, Edward Joseph Damian.
Mga kapwa ko kawani, maaari pong itaas ang ating kanang kamay at sumunod sa aking bibigkasin. Ako ay isang lingkod bayan. Pangangalagaan ko ang tiwalang ipinagkaloob ng mamamayan. Maglilingkod ako ng may malasakit, katapatan at kausayan, at magbibigay ng pag-asa. Sa mga tungkulin at hangaring ito, kasiyahan nawa ako ng may kapal. Baba na po natin ang ating mapa. Ngayon po ay ginugunita natin ang mga sumusunod. First Monday up to following Sunday, Philippine Aviation Week, Proclamation number 732, Series of 1970. December 4 to 10, Week 1, Family Week, Proclamation number 147, Series of 1949. Commerce and Industry Week, Proclamation number 480, Series of 1968. Electronics and Communications Week, Proclamation number 615, Series of 1969. Atomic Energy Week Celebration, Proclamation number 1211, Series of 1973. National Government Employees Week, Proclamation number 113, Series of 1997. First Monday of December, Parents' Day, Proclamation number 213, Series of 1937. Mother's Day and Father's Day, Proclamation number 58, Series of 1998. December 3, International Day of Persons with Disabilities in the Philippines, Proclamation number 1157, Series of 2006. December 5, International Volunteer Day for Economic and Social Development in the Philippines, Proclamation number 194, Series of 1987. National Competition Day, Proclamation number 384, Series of 2012. December 6, National Health Emergency Preparedness Day, Proclamation number 705, Series of 1995. Tinatawagan po si Binibining Marian Anseno ng DILG Pasig. Magandang umaga po sa ating lahat. Noong ika-26 ng Nobyembre, taong kasalukuyan, ang lungsod ng Pasig ay isa sa 3 LGUs sa buong bansa na pinarangalan ng Department of the Interior and Local Government bilang Top Overall Performer sa Subaybayani Awards 2025. Ang parangal ay iginawad mismo ng aming kalihim na si Juanito Victor John Vic Sirimolla Jr. at ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang lungsod ng Pasig ay nanguna sa hanay ng mga LGUs dahil sa natatanging pagganap nito sa pagtaguyod ng mahusay na pamamahala sa infrastruktura at paghimok ng makabuluhang pagbabago sa pamamagitan ng epektibong pagpapatupad at pagsubaybay sa mga proyekto. Partikular na kinilala ang ating lungsod dahil sa pagsasaayos at pagpapahusay ng Mega Dialysis Center. Ang pasilidad po na ito ay naglalaman ng mga modernong dialysis machines at dekalidad na serbisyong pangkalusugan para sa publiko. Ito ay maituturing na isa sa pinakamalaki at pinakamataas na antas ng pasilidad sa buong Metro Manila, kung hindi man po sa buong Pilipinas, na nagbibigay ng libreng paggamot at komprehensibong renal care sa mga pasyente ng lungsod. Sasamahan po ng ating kagalang-galang na pangalawang punong lungsod, Vice Mayor Dodo Jaworski, ang ating pong mga kagalang-galang na konsihal, Konsi Maro, Konsi Simon, at ang ating Konsi Tap Ambo, mga department heads ng City Health Office, si Doc Panaligan at ang kanyang mga staff, ang ating City Engineering Office at mga key officials po nito. Andito po ba ang ating City Engineering Office, sila Engineer Arta at Engineer Laraya? Samahan po nila ang ating punong lungsod, Mayor Vico Soto, sa muling pagtanggap ng karangalan na igagawad ng aming pinuno na lokal ng tanggapan ng DILG Pasig City.
Director Mang Vita Martinez. Congratulations muli sa Pasig City para na naman sa isang natatanging pagkilala sa larangan ng infrastruktura. Mabuhay po ang Mega Dialysis Center, mabuhay po ang lungsod ng Pasig. Doc, ano po kayo? Si Doc Panaligan po at ang ating City Health Office, key personnel, tsaka ang ating pong City Engineering Office. Meron po ba tayong kinatawan? Si Engineer. Muli, palakpakan po natin ang galing ng Pasig. Maraming salamat po sa mga departamento at tanggapan na nanguna sa maikling programa sa umagang ito. Muli, sa Social Infrastructure Sector, TPMO, sa Pasig Symphonic Band at Tubular Affair Office, ako po si Traffic Aid 2, Ronald de la Cruz. Ako naman po si Bian Umibig, Traffic Operations Officer 1 mula sa Traffic and Parking Management Office. Kami ang inyong naging guro sa palatuntunan ngayong umaga. Maraming salamat po. At sa pagkakataon po ito, pakinggan naman po natin ang mensahe ng ating punong lungsod. Mga kasama, palakpakan po natin, Mayor Vico Soto. Maraming salamat. Lalo na sa ating TPMO sa pag-host ng ating flag racing ngayong umaga. Sa ating lahat, good morning. Vice Mayor Dodot, sa ating mga konsehal, yung mga ibang konsehal natin, tatanggap din po ng award ngayon sa Philippines Councilors League, tama sa PCL yun, kaya wala po sila. At yung iba naman may sakit. 3, 4 yata sa konsehal natin nagkasakit, kaya wala po yung iba. Sa ating mga kawani mula sa nasyonal at lokal na pamahalaan, muli po, good morning sa ating lahat. Merry Christmas! Paskong-Pasko na, nakasakto. December na ngayon, di ba? Merry Christmas po sa ating lahat. Alam kong excited na ang bawat isa. Nagsisimula na rin ang ating pamaskong handog. Pero bago po pala, thank you din sa ating DILG, Ma'am Vita and Company. Maraming salamat po sa inyo. Ma'am, nag-attend po ako Maraming salamat po Kasi pag hindi po ako nag-attend kasi ng mga event nila, pinagagalitan ako ni Ma'am Vita, kaya talagang pumupunta ako. Anyway, nagsimula na po ang ating pamaskong handog at konting paglilinaw lang po. Alam niyo, yung isa sa proyekto natin ngayon, sa totoo, isa sa pinaka-importanteng proyekto natin para sa 2025 hanggang sa susunod na taon ay yung integration ng Pasig Pass sa National ID. Sa pag-integrate natin ng Pasig Pass sa National ID, nagiging mas efficient tayo dahil mas makatotohanan at malinis ang ating datos. Hindi na pwedeng pekein. In nakaraang mga taon, ang daming fraud na nangyayari. Siguro sa 100 Pasigenyo, baka 1 o 2 lang naman doon yung susubok, pero pag tinotal mo kasi, medyo malaki din yung nawawala sa lungsod natin. Sa iba't ibang serbisyo, alam naman po natin, di ba, pag may nasunugan, may susubok sumingit na hindi naman nasunugan. Kapag alam nilang may financial assistance, siguro 1 o 2 sa isang komunidad, pero nagugulo yung buong sistema, kahit konti lang po yung gumagawa. Ganon din po sa pamaskong handog. Napansin natin na may iba, baka 2 o 3 pamilya lang naman sa isang bahay o sa isang struktura, pero dinideclare nila 6, 7 para mas marami. Ang problema lang po kasi, pag may nanlalamang, may nawawalan. Yan po ang totoo. Kaya kailangan gumawa tayo ng mga sistema kung saan mas mahirap manloko, mas mahirap manlamang para patas po tayo. Ngayon, syempre dahil ito po yung unang taon na ginagawa natin ito, expected natin na hindi po natin mapaperfect ito kaagad. The first time yung integration, may mga konting bugs pa yan. Yung mga medyo marunong sa IT, alam nyo po, pag may bagong system, pag may bagong app, pag may bagong program, talagang nagkakaroon ng mga bugs. Kailangan natin mag-debug, kailangan natin mag-recalibrate, kailangan natin mag-adjust. Aware naman po tayo, nakakarating po yung ibang mga reklamo. Huwag po mag-alala ang mamamayan. Alam po natin kung ano yung mga nagiging problema, lalo na dun sa integration. Minsan nagahang,
minsan na titigil dun sa loading. Alam po natin yan. Kaya ang instruction natin sa Pamaskong Handog Team ay kung sa isang bahay, talagang lahat ay nagkakaproblema sa integration ng Pasig Pass sa PhilSys National ID, ay magbigay pa rin. I-override na lang po muna yung system, mag-iwan pa rin, pero isa lang ang iiwan. Yan po ang instruction natin. Para baka mamaya sabihin ng iba, hindi gumagana, pero gumagana naman talaga, di ba? Hindi maiwasan, may susubok at susubok eh. Pag may paraan, talagang may gagawa eh. So yan po ang instruction natin. Pag hindi po gumana, talagang nahirapan. Let's say, kunyari, 5 tao sa loob ng isang istruktura, isang bahay, talagang pinakita nila ayaw mag-integrate, mag-iiwan pa rin tayo ng isang Pamaskong Handog. Pero mas maganda syempre, gaya ng karamihan naman sa Pasigueño na ay nakapag-integrate na kahit isa sa isang pamilya. Nakita po natin, medyo marami na. Parang pumapalo na sa more than 300,000. Hindi ko alam yung exact yung updated numbers. Pero halos lahat ng pamilya Pasigueño sa ngayon, may at least isa na po na merong verified Pasig Pass na integrated na sa PhilSys National ID. Kahit may konting mga problema, may mga bugs yung system, tama pa rin na gawin natin ito kasi ito naman ay para sa kapakanan ng bawat isa. At makakatulong po ito, hindi lang sa Pamaskong Handog, pati sa planning natin, pati sa pagbabalangkas ng mga programa sa hinaharap, mula sa OSCA, sa PIDAW, pati sa engineering, magagamit natin yung datos na ito, lalo na sa CPDO. Pati sa health natin, magagamit natin yung mga datos na ito. Malinis yung database natin, maayos tayo. Pag nag-survey, pag nag-CPMS tayo sa susunod, i-integrate pa rin natin. So paganda ng paganda, hanggang sa ospital, magagamit po natin yung sistema na ito. Kaya sana ay kahit may konting mga bugs, may konting gusot o problema, suportahan pa rin po natin yung programa dahil alam natin na pakikinabangan ito ng ating buong lungsod. Maraming salamat po at adjourn na po tayo. God bless po sa ating lahat.
Hanggang dito na lang po muna ang ating vlogs. Maraming salamat po sa panonood at para po sa bago pa lang sa ating channel, welcome po ang lahat. Ingat po ang lahat. Bye!